Sa pagpapatuloy ng Huntahan 2010, mas maraming impormasyon pa ang ibabahagi sa iba't ibang uri ng mga botante na naglalayong lumahok sa halalan na may sapat na kaalaman para di masayang ang kanilang boto. Pwede bang mag-undervote? Opo. Handa na sina Oliver, Aling Sisa, Mang Boyet at Ditse, pati na rin ang kanilang mga kabarangay mula sa Pansol, Quezon City para sa mga susunod na tanong. Maari bang magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto ang mga botante sa araw ng eleksyon? Mang Boyet? Hindi po. Ay! Ang tamang sagot ay... Yes po, para po mapabilis din ang pagboto ng tao. So pwede. Tanungin natin, why do you advise na magdala ng kodigo? Rekomendasyon ho namin yun sa inyong lahat. Mag-practice sa bahay para hindi kayo magkamali. Kasi isang balota lang kada botante. Kung magkamali, hindi na kayo pwedeng humingi ng bagong balota. So one chance lang, itama natin. Ano ang gagawin sa balota pagkatapos mamarkahan ito? Ibibigay na sa BEI. Mali! Ang Boyet. Bibigay po sa Comelec po. Mali! Ipipid po pa sa PCOS machine. Panalo! Walang pwedeng magdala sa makina. Walang ibang magdala sa makina, kundi ikaw mismong botante ang dapat magsuot o mag-feed dito sa compartment. May parang slot dyan, no? Ipapasok nyo lang, pwedeng baliktad, pataas, pababa, basta wag lang pahalang kasi hindi naman siya kakasya, no? May nakatakdabang time limit sa pagboto ng bawat botante. Wala. Wala naman time limit, pero pakialala lang na maraming ibang nagboboto, wag naman tayong magtagal. Anong huling gagawin ng botante bago lumabas ng presinto? Oliver. Magpapalagay ng indelible ink. No. Next. Mali. Thumb mark. Yeah. Yan. Tama yung sagot. That will be the last step, yung paglalagay ng thumb mark. So, indelible ink muna, tapos yung thumb mark na pinakahuli. Para ebidensya yun na ikaw talaga yung bumoto. Sakaling magka-brown out sa araw ng eleksyon, magagamit pa rin ba ang PCOS machine sa pagbibilang ng balota? Sino? Oliver? Opo. Bakit? Battery operated din po kasi. Panalo! Dapat lang ho natin tandaan na ang PCOS ay tumatakbo sa normal na kuryente. Pero kasama ho ng bawat PCOS ay isang emergency battery. Kaya po pag nagkaroon ng brownout, itong baterya ay tatagal ng 18 oras. Paano bibilangin ang mga boto? Naku ha. Oliver. Through PCOS machine. Very good! Okay. Okay. Napakasimple lang ho niyan dahil pag pinasok nyo ang balota sa loob ng makina, kinukunan siya ng litrato sa harap at sa likod. Kaya yung balota nyo, merong nakastore na image nung balota sa isang sa lugar dyan sa loob ng PCOS. Pag natapos lang ho ang halalan, bandang alas 6, pag pinindot ho ng BEI, yung close election na butones, saka lang ho magbibilang yung PCOS na yan. Paano ipapadala ang resulta ng bilangan na nakarecord sa PCOS machine papunta sa mga municipal o city canvassing station hanggang umabot ito sa national canvassing station? Paano
ipinapadalang resulta. Kaya nyo yan. Ang Boyet, Sinasakay po sa sasakyan po para makapaglanto doon. sinasakay sa sasakyan. Mali. Oliver, Through internet kasi meron din siyang memory card. tama ba yun? Or nope, nope, mali. Clue. E.T. Sagot? Through electronic transmission, kakabit yung transmission cable sa modem para sa pagtatransmit ng resulta. Una sa Municipal and City Board of Canvassor. Pangalawa, dun sa COMELEC backup server. At pangatlo, dun sa server ng dominant and minority political party, KBP, at saka sa Citizens Arm. Okay, thank you. Natapos ang ating mga katanungan. Ako masasabi ko ito. Proud ako unang-una, of course, si Oliver. Halatang nag-research, di ba? Naghanda. Si Aling Sisa, marunong. Si Mang Boyet, baka naman sumakay ka sa kotse at ipadala mo yung boto mo. Wag ka. Promise? Promise mo, Mang Boyet, pwede ka magdalang kodigo. Si Aling Junisha naman, hanga ako sa inyo at talagang bumoboto kayo tuwing may eleksyon. Ito dapat palakpakan. Ngayon po ang pagkakataon ninyo para makapagtanong kasi nandito na ang mga kinatawan ng COMELEC, PPCRV at Smartmatic. At mamaya kayo mismo makikita nyo ang makina para imbis na matakot kayo, kumbaga masanay na kayo ngayon pa lang. Sino ang may unang katanungan? Lola, ano pong tanong nyo? Good morning po sa inyo lahat. Gusto ko lang po matanong kung pwede po na may alalay pagboto. Gandang tanong. Pwede kang magpa-assist. Huwag lang sa katabi mo. Hindi lang sa, hindi, yung sa isang malapit na kamag-anak. O kaya, pwedeng ka mag-anak? Oo, na pwede Okay. mag-assist sa kanya kasi para makasigurado siya na ang isusulat niya doon, yun talaga mga pinili niyang kandidato. So, pwede po ba pag nagkamali ako, papalitan yung baluta ko? Or yung boto? Oho. Oo. Magandang tanong. Pag nagkamali ba siya, pwede ba niyang palitan ang sagot niya or ang balota mismo? Kung palitan nyo, lalagyan ho nyo ng X, mabibilang pa rin ho yung X na yon. Baka mabilang pa rin yung X na yon kasi yun makina is programmed to count a mark. Hindi kayo bibigyan ng bagong balota. Isang botante, isang balota lang. Isang ganun pagkakataon. lang. Yes. Ilan pong beses pwede ipasok ang balota sa PCOS machine? Gandang tanong. Ilang beses? Meron ho kayong 4 na pagkakataon na ipasok ang balota sa makina. Kapag 4 ayaw patanggapin, Kung ayaw tanggapin, may malalabas sa screen na rejected. Ngayon, ang mangyayari niyan, yung balota, titingnan ng BEI kung bakit rejected. Aalamin niya kung yung balota na yun ay para sa ibang presinto. Check niya. Pipirmahan nila lahat ng members ng BEI na rejected yung balota na yun. Tapos, ilalagay nila sa isang envelope ng rejected ballots. pero hindi na bibilangin? Hindi. Bilangin nyo. Ha? Paano kung hindi naman kasalanan ng botante? Hindi na siya nakaboto. Hindi na. Ay, There are several reasons kung bakit siya i-reject ng PCOS machine. Isa, kung nabasa na yung balotang yon at ipinapasok ulit, hindi na siya, nabasa na ng PCOS machine, i-reject na yon. Pangalawa, it's not meant for that precinct. Kunwari yung balotang yon dapat sa ibang presinto, Yeah. pero dun linagay. pero siguro mula sa COMELEC, maganda na parang solusyonan nyo yan. Hindi naman fair na yung botante sumunod sa instructions. Di ba? Tapos yan, hindi tinanggap yung balota ng 4 na beses. Yung pala, yung balotang yun sa ibang presinto dapat naka-assign. Hindi naman kasalanan ng botante yun. Pero baka sakali namang di mangyayari yun. Kasi the COMELEC will see to it na aligned nga yung balota na yun.
Nakalive. Umiinit na ang usapan pero hindi pa tapos ang tanungan. May ilan pang mga kabarangay na magbabato ng kanilang mga katanungan sa pagbabalik ng Huntangan 2010 ng The Correspondents.